guys! So, it's now our day 3 here in Vietnam, in Ho Chi Minh City. Grabe ang bilis ng araw. Parang ang dami kong nagawa. Pero parang nabibitin ako, iniisip ko pa lang na bukas sa alis na tayo. Anyway, so for today, we're going to the Pink Church. Obvious naman, hindi ako masyadong prepared. So, I wanted to wear pink to go to the Pink Church. So, magpupunta lang tayo sa Pink Church, sa Tan Binh Church. Tapos, meron tayong itatry na coffee shop doon, yung Quang Cafe. And then after that, I will meet my co-worker before. Since nag-part-time ako as a teacher, online teacher dati, nagturo ako ng mga Vietnamese. And, yung teacher na kausap ko dito is, i-meet niya ako today. So, I'm so excited to meet them. It's a good thing that you really have friends all over the world para pag may mga ganitong events na magbe-visit ka sa country nila, you will able to interact with them personally. So, sobrang excited ako today. 5:30 p.m. Meron akong binook sa Get Your Guide na street food motorbike tour in Ho Chi Minh City. So, I'm really excited for today. I'll see you and check out my day tour today. So, I'll see you there. Bye-bye. So we're now here in Tan Binh Church, or what they call the Pink Church. Nag-grab bike ako pumunta dito from my hotel, and it only costs me 22,000 dong. Then ito na yung makikita mo. Pink girl for Pink Church. So we're going around here and we will pray inside. Just finished our coffee, Sakong Coffee. So, parang ganda na experience. Ang sarap ng food talaga nila dito. Yung Pink Church. So, meron akong imi-meet ng 10 a.m. Pero, mag-stay sana ako dun sa cafe. Pero, sinubos ko naman na, tignan nyo ang gaganda ng mga local dito. Madaming local shops. So, yun nga ulit. May meet kasi ako mamaya, 10 a.m. Pero since may time pa naman, I decided to walk around here para makita natin kung ano pa yung ma-discover. Ano pa yung ma-discover natin dito. So, yeah.
Get lost with Jay, ha? So, meron dito parang palengke, makakapag-ikot-ikot tayo. Okay. Puro mga tela pala dito. Pang mga nagagawa ng mga damit. Titignan nila. Nahiya ako. Yan, meron din mga candies doon. So, ito hindi ko alam kung anong pangalan ng palengke na to, pero malapit lang siya sa Tanding Church. So, paalis na tayo ulit. Wala akong masyadong nakitang nagustuhan ko eh. Parang typical na yung mga needs ng mga tao din. Dito yung mga grocery, yung mga damit, yung mga plato, pinggan, saka mga prutas. So, mag-iikot ako ulit sa mga streets para i-check ano pa yung makikita natin. Target lock. Nagliliit naman ng mga bewang nila dito. Hindi ko kasya to. Gaganda ng tela. I like it. Grabe liit ang katawan nila dito. Hindi ko kasya to. Grabe ang tagal ko doon. Mahal pala. Ang mahal. Parang yung isang top, parang mga nasa 400 plus na. Tapos nakasale sila 65,000. Pero mga shorts lang. 65,000 around 100 plus lang. Below 200. Tapos, yun lang. Hindi ko naman nagustuhan yung short. Ayoko nang bumili ng short. More on tops kasi sana gusto kong bilhin. Pero yun, tingnan na lang natin kung may iba pa dito. Dito tayo ngayon sa parang residential homes dito sa Vietnam. Or Student. oh, all of this? Yeah, not Sarah Chen. Wow! This is my mom. Oh, hello! Good morning! Xin chào! Yeah. My mom doesn't know how to speak English. Yes, it's okay. Yeah. So this school is... This is the other just work. Yes, yes. You have students how many years old each? Final. Not noodle. Mm-hmm. It's a bun. Mm-hmm. Bun is this Yeah. one. It's made from rice. So yes. But it's bun, Bun. not noodle. Oh, how about this one? What's this? Made pork. Pork. Một thanh nhiệt nha. Hello guys, so nandito ako ngayon sa saan ba to? Basta nasa residence ako ng yung friend ko na teacher, yung employer ko before na Vietnamese. So pinastay niya ako sa house nila, tapos nagkwentuhan lang kami, nakahiga lang ako doon, sobrang comfortable at welcoming. Tapos she gave me a gift. It's handmade from Vietnam. And now, nag-book ako ng grab car kasi mainit, di ko na kaya mag-grab bike para pumunta sa Andong Market. Nirecommend nila yon na mas mura kaysa sa Bentan tsaka sa Saigon Square. Kaya doon nila ako pinapunta. And sobrang sweet nila. Ang bait nila sa akin. Nilibre nila ako ng Vietnamese food tsaka ng coffee. So, it's really nice. Thank you, Teacher Anna and Miss Hua. Over now here at Andong Market. This was recommended by our friend from Vietnam, Miss Hua. So, mas mura daw dito compared sa Bentan Market tsaka sa Saigon Square. So, tingnan natin ano makikita natin dito. Let's go! So, parang ito yung first floor nila.
More on mga tela, mga beauty products. Tsaka may mga shades ako nakita kanina. Para siyang Divisoria sa atin. Excuse me. Divisoria. Medyo mas maliliit lang yung spaces nila dito. Excuse me. Không có anh nhiều cho em ngồi. May advance sila. Bags. Như vậy không em? Ayan, may mga shoes din. Mga slippers. Dami pagpilian dito. Ayan, mga heels. Bili ata ako ng heels dito. Saan ba yung mga ganito? Ganda pang office. Mga gusto ko yung mga chunky slippers. Kaso ang ano natin ngayon, ang agenda natin ay bumili ng damit tsaka pasalubok. Pero yung slippers parang hindi na. Tingnan natin sa taas. Ayan, dito sa taas yung mga damit. Let's see. Ganda ng mga damit dito, aesthetics. Kaso maliliit yung size nila. Maliit kasi yung mga size ng mga taga dito eh. Pang office. Trousers. Tops. Okay, so 526. Mahal yung mga damit dito. May nakita kong set kanina. Para siyang skirt na mahaba, maong. Tapos kulay pink siya. Tapos, 760. Parang around 1.8. Ang mahal. Grabe. Kala ko mura na dito. Mahal pa pala. Ayan. I mean, pang office. This one, 50,000? Oh. How about this one? 50,000 also? 60. Ah, this is 60. This one. Magnet? Oh, the magnet. Okay. This is magnet. 60 and 50. Yeah. Okay. Guys, we're back here in our hotel. Sorry, kanina hindi na ako nakapag-update sa shopping. I know it's a very important part of this video, pero nahanap ako doon ng murang mga pangpasalubong. So, yung mga keychains nila parang for 10 pieces, around 50,000 dong, which is around 100 pesos lang. So, parang 10 pesos isa lang ng mga keychain. Tapos, may mga magnet na ganun din. Nakaset din siya. 8 to 10 pieces. 50 to 60,000 dong lang siya. Tapos, bumili din ako ng jewelry box. Magawa tayo ng separate haul. Yan. Haul. Yan. Para makita nyo din ano yung mga pinamili ko. Tapos, ano yung mga
magkano siya. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi pa-full na yung memory ko. Tapos, parang medyo masikip kasi doon. So, ang hirap-hirap na hawakan yung camera. Tsaka, for safety na din. Although, it feels safe naman doon. Ang napansin ko lang doon, yung mga damit nila is, yung mga trip natin ng mga damit, usually, or trip ko lang na damit, yung mga coordinates, yung mga ganyan, mga skirt and tops, yung mga dress, ganyan. Medyo may kamahalan siya. So, may natanungan ako kanina, parang mga 620,000. So, parang mga nasa ano siya, 1,500 something. Nakalimutan, hindi ko maalala yung conversion. Pero, yun, parang more or less 1,000 yung mga nahahanap kong damit. Although, reasonable naman kasi mga ganun din naman sa Pilipinas. Pero parang medyo namamahalan ako ng onte kaya hindi muna ako bumili. Naisip ko, halos same din naman ang price sa Philippines. So, baka sa Philippines na lang din ako bumili. Tapos, yun lang naman mostly yung tinignan ko doon. Yung mga pampasalubong, tsaka yung mga ganun, yung if may magustuhan man akong damit. So, yun lang. And so, ngayon, afternoon, naka-ready na naman ako kasi meron akong street food motorbike tour around Saigon. Though hindi siya sobrang daming street food. May mga kakainan lang daw kami. Tapos, may mga places related to history din kami pupuntahan. So, let's see later what will happen. It's currently 5:07 and our tour is 5:30. So, may options kasi yan sa tour. Merong 5:30, may 6:30, tas may 7:30. So, I don't want to na medyo late yung mag-end yung tour para matapos din siya agad. Tapos, if may gusto pa akong puntahan outside here, makakapunta ako. Pero, ewan ko, baka hindi na din ako makalabas kasi baka pagod na din or tinatamad na ako. Pero, let's see. Sinipon na din ako kasi yung init ng panahon, tapos papasok ka sa aircon, tapos labas-pasok ka. Mostly sa init lang din siya. Kaya, yun. I'll see you there. So, ito yung, I just translate. So, ito yung Buddha ito yung monk na sinunog niya yung sarili niya because yung Americans niya try nilang ilagay yung Catholicism tapos tatanggalin nila yung mga Buddhism dito sa Vietnam. And para mapigilan yun, sinunog niya yung sarili niya. Tapos, naging okay naman na lahat pagkatapos nun. Pero, ang interesting dito, yung lahat ng body niya nag-turn into ash, pero yung heart niya hindi. First stop. Yes, this is the oldest building in Ho Chi Minh Daw. Ito, luma na siya. Panahon pa daw ng American siya. Dito daw sila nagstay nung war. Tapos, they burned it, right? They burned it and then rebuilt again? Yeah. Yeah, so they burned it and rebuilt again. So, sobrang luma na niya. Do you know how many years exact? 56 years old. 56 years old. So, this building is already 56 years old. Wow. And it's my government. Little dangerous area. Yeah. Oh. So, this is the oldest, but how about the other buildings? Yeah, we have another building, but it's more luxury and it's not look like this. Yeah. Because of the Yeah. Usually it's crowded here. usually they will crowd it in the morning, early morning. They will buy flour and sell again, like the wholesale. In your hometown. Yeah, I show you my hometown. Usually in the cold areas, they Yeah, plant exactly. flowers and vegetables, right? Oh, wow. Dalat City. Dalat. Oh.
yellow is for funeral, but for all the dead. Yeah. The white color. Food yan, food. Parang Còn em bà này học sinh chắc cũng không có. Phi clip. Mà nó học sinh mà nãy giờ nó than nghèo mà. We also drink a lot of this. What's this? Peach tea. Yeah, we drink a lot of We have a unique Hello, street foods here. Little chicken. chickens and chicken feet. Chicken feet. Yeah. Do you like sugar cane? I think you also have it in Philippines. Yeah, yeah. I don't know why we drink a lot of sugar. Pork, clams, or shrimp. Yeah. And the name Bangkok. Bangkok. Vũng Tàu is the beach. And original is from the beach. And they put fish, they put shrimp, squid, clams or something. But when they come to Saigon, Ho Chi Minh, we train, we put egg, we put pork, beef, something. Depend on you. You put everything inside and you fry it. This is a pancake, right? It's a pancake. Eat this one? Yeah, we eat the egg inside. Yeah. Oh, is it like a crab? No. No. Only egg. Egg. Trứng trứng với cái gì thịt hả? The meat. Yeah. Như con đó là ăn trứng đúng không? Trứng. Cái đó là phô mai hả? Yeah. They put cheese on top. Yeah. Ah, that's cheese. Cheese. Yeah. Ah. Like, So big. yeah. Dalat. Oh. So in my hometown, we eat a lot of rice paper, and we put egg, green onion, pork, mini shrimp, sausage, cheese or something, and we grill it. And the name here, bánh tráng, is rice paper. Nướng. Is that like a pork or beef? Pork. You can put beef, depend on you. Yeah. Sometimes they eat the vegan food. They just put the egg. Yeah. Yeah. Oh, this. So some people they call tree and sand stick apartment. Yeah, or some people they call ghost apartment. Yeah, and it's built 5 years from 1994 to 1999 by the Vietnamese investor combined with Hong Kong investor to build it. They want to welcome the Hong Kong people, migrating to Vietnam in 1996. Ito daw yung ghost apartments, right? Ghost apartment dito. Tatlo yan. 2004? And 2009. 2004 and 2000 have a fire, but if it had a fire, where's like the sign of like burnt there? Here. Here. Yeah. Did they rebuild it again after? No. So there's still like After COVID-19, we have a new owner. see Rich people, she have many apartments and she don't believe in ghosts. So she decide to buy this building and change the red color to green color. Change the name. Hotel Plaza is Vietnamese name to the Garden Mall, English name, but nothing happened. They just use the first floor to sell something, and after 10 p.m. they close and come back home to sleep. Nobody sleep here. daw, madaming namatay dahil sa fire. And also, there's one girl that was killed by his boyfriend. Yeah, so madaming ghost stories dito na meron daw umiyak na bata, tapos
nung pandemic daw, the people had no choice but to stay here for like isolation. Yeah. So, kasi dito sobrang liit ng room. So, ina-isolate sila dito pero minsan may nagpaparamdam daw sa kanila na doktor. Parang doppelganger. So, yes. Oh, ito yan. Walang nakatira sa lahat ng yan. Dito daw, kaya tanong nila bakit hindi daw siya ginigiba kung wala naman daw nag-stay dito tapos walang may gusto kasi nga may mga multo. Yung pala, ayaw ng mga nakatira dito sa paligid kasi daw pag daw sinira mo yan, yung mga multo wala na silang titirhan. So lilipat sila sa bahay nila. Kaya parang kinip na lang siya na nandyan siya, na naka-building pa rin siya, pero hindi na siya giniba. So, ganun pala yung paniniwala nila dito. Meron daw homeless na bakit di na lang daw yung mga homeless yung nakatira dito, pero meron daw nag-try na dalawa. Tapos, namatay daw sila dyan. Hindi nila alam kung dahil wala sa tubig, walang pagkain, or dahil daw sa multo. So, yun yung story niya dito. Walking street. Nguyen Hue? Yeah, Yeah, wow. It's a very famous street here for the locals and for the tourists. It's just in front of apartment cafe. Wow. Parang fiesta dito everyday. Oh, there's a lot of like human statue. So, how does your company choose like the best place to bring tourists? Like the food? My boss, he go to many places and find it and try. Yeah. So if it's good, he will put in the tour. And we just follow my boss. I don't know how he can find. Maybe he is working. Or maybe ask the people here. Yeah. And we have to choose. Oh. Which mostly popular here is mango and maybe strawberry. Strawberry. But what do you recommend? I don't know, but I like strawberry. You like strawberry? Let's see. Because I think these fruits are also available in the Philippines. Oh, But this one, you don't have, right? Saboche is quite sweet. I'm thinking of the similar one. I think it's like Chico. They call Chico. Maybe different name. But I haven't tried to drink it, so I will choose this one. How about yours? For me, I like strawberry, but I drink it every day. So maybe today I will train. Maybe mango. Lấy Mango. một xoài với lại một saboche. Okay. So where are we? Now we are in District 4. District 4. Local place for the local people, Yeah. not for tourists. And we have smoothie. Yeah, we will have a smoothie. And this one is jasmine tea, right? Yeah. They always serve jasmine tea here. And we got banh mi from, what is that place for? Just, I forgot easily. remember the name. I just remember the way to go. Yeah. So we sit here like locals also. So yes, we will wait for our smoothie.
This is banh mi. What's inside? Pork, chicken, Also, it's different meat. different many type. Oh. Sometimes they put fish, but with the tourists, I don't order fish because some tourists, I don't know why they don't like fish. So my company, we just pork and beef and chicken. Nice. It's delicious. It's very good. Yeah, very good. In the morning, I want to serve you last year.